Kinakabahan ka ba kasi malapit ka ng manganak? Natataranta ka na ba kung ano ang mga dapat mong dalhin sa hospital kapag nanganak ka? At paano na kapag pumutok ang panubigan mo tapos hindi pa ready ang baby bag mo? Pues kung ikaw or may kilala kang pasok dito, then this video is for you dahil bibigyan ko kayo ng konting tips on how to make your life easier bago ka manganak. Pero dahil binuksan mo na yung video, like mo na yan, nag-like ka na, mag-subscribe ka na rin. Please don't forget to click that notification bell para ma-notify kayo every time na meron mo tayong video every week. Ano pang hinihintay niyo? Please sit tight and keep watching! This video is dedicated and requested by my Tuki Jamaica from Alberta, Canada. She's on her second trimester. Yay! Wala nang paligoy-ligoy pa. Simulan na natin sa tip number 1. Attending childbirth education classes. Dito sa class na to, madaming mahahalagang information kang makukuha about labor, delivery, and mga techniques para makakope ka from panganganak. Saan ba makakapag-sign up sa mga ganitong program at saan ba ito makikita, Jayla? May mga program kayong makikita na ganito kapag nag-google kayo. Just search childbirth education classes near me. In my case naman, sa hospital ko, nagpo-provide sila nito. Meron din naman siya sa YouTube and baby app like yung Baby Center app na pwede mong gawin sa bahay. May mga links sila doon na pwede mong gawin at attendan for free. And madalas na provided to kung saan ka manganganak at kapag nakapagpa-prenatal check-up ka na, may ibibigay sa iyo ang mga resources about this. Mahalaga na lahat ng check-ups and classes na aatinan mo, masasamahan ka din ni partner mo. Para mas masaya, di ba? And also, may mga class din na kailangan ng support ng husband mo. And for Philippine setup naman, I just remembered noong nagpa-practice pa ako ng midwifery sa atin sa Philippines, ang mga barangay po at health center ay nagbibigay ng libreng education about labor and delivery. And madalas noon, actually, naalala ko lang, no, na kaming mga student ang nagbibigay noon nung nasa clinicals pa kami. Kaya lang, noong 2009 pa yun, hindi lang ako sure kung ano nang setup ngayon. Tip number 2, create a birth plan. Kailangan yung i-discuss to sa OB mo. At dito na pumapasok ang madaming klase ng birth plan katulad ng sumusunod. Natural birth plan. Ito yung hahayaan mo lang magsimula yung katawan mo mag-labor ng kusa at mag-progress without any medical intervention hanggang manganak ka. It means hindi ka magpapa-induce dito. Kasama na dyan yung mga pain management like doing relaxation techniques and breathing exercises. Meron din tinatawag na epidural birth plan. Papasok dyan yung preference mo magpa-epidural for pain at okay lang sa'yo na nasa kama ka lang the whole labor dito. Siyempre, closely monitoring ang gagawin sa'yo and sa baby mo. So, continuous fetal monitoring ito. Meron din tinatawag na cesarean birth plan. Dito papasok yung understanding mo naman and acceptance of the need for a cesarean delivery. Dito sa Western country, actually, they usually recommend na mag-vaginal birth if possible dahil less complications talaga siya unless necessary na mag-C-section ka. Like me, nung first trimester ko, decided kami ni Habi na cesarean talaga gusto namin pero na-convince kami ng OB na mas safe pa din talaga na mag-vaginal birth. Kasi yung nanay ko, dalawang ate ko is cesarean section and then syempre dahil genes nga, maliit yung sipit-sipitan namin so in-expect ko na baka ganun na nga lang din ako. Pero sabi ng OB ko, yes, maliit ang sipit-sipitan mo pero hindi ibig sabihin na nangyari yun sa mga ate mo at nanay mo, mangyayari din yun sa'yo. Maybe you're different. Sa Pinas kasi, lalo na kapag may pera ka, ang C-section is always an option na pansin ko lang. Kasi dito hanggat kaya i-vaginal birth, gagawin nila yon bago ka nila i-schedule ng C-section. Pag-uusapan nyo din syempre dito yung mga advantages and disadvantages and complications ng C-section and what to do after the surgery.
Meron din tinatawag na VBAC or Vagina Birth After Cesarean Birth Plan. Para sa mga na-cesarean na, isa to sa option if you want to try na mag-vaginal birth after mo ma-cesarean. At meron din tinatawag na water birth plan. Ito yung ginawa naman ni Colleen Garcia and Billy Crawford. Dito man din paplanuhin kung open ka ba sa mga medical interventions. For example, newborn screening at madami pang iba. Dito kasi sa Western country, madaming pihikan at specific na nanay na against sa mga medical advice katulad ng mga anti-vaxxer. Bilang isang healthcare worker, I highly suggest na wag kayong tutulad sa mga ganon. Well, wag nyo hayaan na yung anak nyo pa ang maging reason para magkaroon ng outbreak sa nakakahawang sakit katulad ng measles, which is nangyayari na po ngayon dito sa States. Planuhin nyo na din if you prefer skin-to-skin contact immediately after birth, which is I highly recommend, guys, para ma-promote ang mother-child bonding, ma-regulate ang body temperature, at mas stabilize pa ang heart rate ng bata. Dito din na pag-uusapan yung mga preference ng mga magulang to delay cord clamping, at yung option para makuha lahat ng baby yung mga natitirang nutrients, antibodies, and iron-rich blood from the placenta. Okay, tip number 3, stay active. Mag-engage kayo in regular exercises sa buong pregnancy, pero tandaan na depende to sa pregnancy nyo dahil merong pong nire-require na mag-bed rest lamang. Para sa mga walang complications, recommended to para makapag-prepare ang katawan nyo for the labor. Yoga and walking is the best exercise for pregnancy, but your doctor will surely give you resources para sa mga allowed exercise para sa mga buntis. But for me, I stay active at work, like kung ano yung galawan ko noon, ganun pa din yung nabuntis ako. Pero syempre, extra careful ako and I try na mag-move ako ng very careful, and I try my best na hindi ako nakasalampak lang sa bed kapag day off ko at gumagalaw pa rin ako, and nakakatulong yun kasi sa circulation natin. Next is practice relaxation techniques. Yan. Eto na naman si Skustakli. Kalma na naman daw. Pero to be honest, importante to Importante na practicing nyo ang mga proper deep breathing and how to meditate para ma-manage yung pain and ma-reduce ang stress during labor. And for me, madalas lagi ako nakikinig ng music while nagbabasa ako ng books, and I made sure na nagstay away ako sa mga bad vibes like chismis, intense movies, bad news sa TV, and mga emotional videos or bad videos from social media. So umabot na tayo sa pinaka-favorite na part ng mga mamshi. Favorite ko rin to kasi madalas sumusobra din tayo dito. Ito yung pang-5, which is pack your hospital bag and what to bring. Bilang isang nurse dito sa States at nanay na nanganak dito sa States, at bilang sumama ako sa ate ko noong nanganak siya sa Canada, I have the best tip ever for you. So, Western country setup, to be honest, wala na kayong kailangang dalhin kapag nanganak kayo dito. Kasi po, lahat is provided ng hospital. Imagine mo na lahat ng dapat mong dalhin. Like toothbrush, toothpaste, shampoo, lotion, sleep mask, disposable panty pads, special pads after delivery, malamig, wipes, sanitizer, comb, towels, name it, guys. Pati nga charger provided na rin. Ang main thing na kailangan mong dalhin sa hospital, lalo na kung dito ka manganganak sa Western country, is yung car seat. Dahil i-check pa yan ng nurse mo kung tama ang setup mo, and also kung marunong ka at hindi ka nila papauwiin nang wala ka nito. Some other hospital is pati na yung expiration ng car seat, tinitignan pa nila, so don't you ever forget this. Pero personally, nung nanganak ako dito, alam mo ang pinaka-importante kong dinala talaga, makeup. Kasi gusto ko maganda ako pag nanganak ako. Kaya lang, alam mo, na-realize ko, ang uncomfortable pala na mag-labor and manganak pag may makeup ka. So, tinanggal ko na rin siya. What you need to bring is clean clothes mo and clean clothes ni baby pag pauwi na kayo, and necessary documents kung merong specific lang, entertainment like books, iPad, or laptop if you want. Snacks, kasi mahal po ang snacks sa vending machine. And for me, kung may specific kang mga moisturizer, may specific kang toothpaste, yan, dalhin mo yan. PS lang ha, magdala pala kayo ng empty bag or eco bag kasi pag uwi nyo, ang dami nyong iuuwi from the hospital. At kung nalalapit na ang delivery mo, you have to do this next tip. Practice your Kegel exercises. This exercise is more advisable para sa mga manganganak vaginally dyan. Para maging strong ang iyong pelvic
floor muscles. Ito yung muscles na nagsusupport ng ating uterus, bladder, small intestine, and rectum. Paano ba ito gawin? So imagine mo, ihi ka na and then you have to hold it for 5 to 10 seconds. And then, relax mo yung muscles mo for 5 to 10 seconds again. Tapos, ulitin mo lang siya 10 times ng 3 sets. So, per day yan ha. So, mga 13 total. Nakakatulong to para hindi ka magkaroon ng matinding laceration or punit sa kep-kep mo kapag nanganak ka na. Next naman is stay hydrated. Stay hydrated, guys. Sobrang simple pero sobrang importante. Drink plenty of water and kumain ka ng masustansyang pagkain para maihanda mo yung katawan mo sa labor. Hindi siya madali at nakakapagod siya. Para kang nag-workout talaga ng non-stop. Next is arrange transportation to the hospital. You have to plan this, lalo na kung for example, hindi ka may hatid ng partner mo on that day. You have to have a backup plan kung sino ang magdadala sa'yo sa hospital. At kung may naiisip ka ng tao, try to give them a heads up para hindi sila magpanic on that day mismo and update them ha kung kailan ang due date mo and when to give birth. Also, pag-aralan mo rin lahat ng daan papunta sa hospital. Share ko lang yung experience ko na nanganak ako. Kasi may dalawang highway dito sa amin papuntang hospital kung saan ako manganganak. Yung isang highway, may bayad siya pero smooth ang flow ng traffic. While dun naman sa isa, wala naman siyang bayad pero heavy traffic. So me and my husband nagkasundo na dun kami dadaan sa may bayad pag ako nag-labor na and yung SUV yung nadalhin namin sasakyan kasi pag uwi namin may baby na kaming dala and mas safe yun gamitin. And we made sure na kung nasa work si husband noon, ready ang Uber app ko, ready ang Lyft app ko to give me a ride sa hospital, pati yung ambulansya. Eto na, malapit na tayo. Sobrang importante nito kasi alam nyo, noong midwife ako sa Pilipinas, ang daming hindi gumagawa nito dahil sa hirap ng buhay at walang pangbayad para gawin ito. And nag-end up siya in bad delivery to the point na meron kaming napapaanak dati na kambal pala pero hindi namin alam. Pero dahil wala siyang pangbayad for check-up and ultrasound, hindi niya alam na twin pala yung baby niya. But thank goodness, buhay naman and healthy yung mga bata. Stay connected with your healthcare provider. Attend prenatal appointments. Huwag kang magmi-miss ng appointment. And if you can't make it on the exact date, make sure mag-arrange ka ng ibang day na pasok pa din sa date na need mo makita ang doktor mo. If your preferred doctor is not around, it's okay to see a different doctor kasi mababasa naman yun ng primary doctor mo, like mga notes about you and ma-update din siya dun sa visit mo kahit papaano. Ask questions din. There is no dumb questions na kahit kami ng husband ko na both registered nurses and registered midwives, we still ask questions kahit na alam na namin yung sagot for confirmation lang. And habang nalalapit ang scheduled prenatal checkup mo, importante din na magsulat ka ng mga notes mo kung ano yung naiisip mong questions sa doctor mo para pag sa mismong day na ng visit mo, wala kang mamimiss na questions. And that is also for your own sanity and peace of mind. And kung may concerns ka man about your labor and delivery, you have to tell your doctor. And gusto ko lang i-share sa inyo yung experience ko. In my case, sobrang honest ko sa doctor ko kasi meron akong issue sa insurance ko noon. Kasi bago pa lang ako nun sa hospital and in order to meet that qualification, kailangan kong mag-serve for a year on that hospital which is at that time, 10 months pa lang akong hired. I have to make sure na manganak ako either by the end of the month or first week of the month para ma-cover fully lahat ng bills ng insurance. So grabe, sobrang haba ng kwentong to pero shinortcut ko na lang, no? So anong nangyari? Nakipag-usap ako sa doktor ko na I need to deliver in these certain weeks or else I will pay part of the bills. So she told me the options and ginawa ko naman yung mga advice niya para manganak ako on that certain week. And thankfully, nanganak ako sa tamang week na kailangan kong manganak. And na-cover ang $80,000 bill ko. Oh, Jesus, nakakalula. Eto na, nalalapit na talaga tayo. Eto na yung panghuli. Panghuli na ba to? Pero stay informed. Read books, watch videos, and do your research.
Well, for me, I personally like Baby Center app kasi andun lahat ng mga tips what to expect that week with your doctor's appointment and growth ng baby mo. They have a group for the momshies na pwede mo basahin so you can relate with them and get tips. And ang pinaka-favorite ko sa app na to is what food you need to eat or take na makakatulong sa development ng iyong baby. Also, importante na makipag-usap ka lagi sa provider mo, mapa-OB pa yan, nurse practitioner or midwife, para mabigyan ka ng education about the stages of labor, possible interventions na possible gawin, and depende sa tao to and pregnancy yan and ano yung mga dapat mong i-expect. At bago natin i-end itong video na to, gusto ko lang sabihin sa inyo na importante na maging kalmado tayo and stay positive, lalo na ang mga mamshi, pati ang mga taong nakapaligid sa atin. Mga daddies na nanonood dyan, make sure you are always present sa buong pregnancy dahil mas masaya ang journey nito kapag included kayo. Gusto ko lang i-remind na kapag nabuntis ang babae, hindi lang siya ang may dalahin, pati ikaw, daddy. You need to share with the load. For me personally, always be present, lalo na kapag kailangan ka ng partner mo. Be involved sa buong pregnancy and planning. Okay mga mamshies, again, surround yourself with positive people and good vibes lang, okay? Sana meron kayong napulot sa napakahaba nating tips from a registered nurse and a registered midwife mommy. Ingat lang palagi, God bless you, and I'll see you on the next video. Don't forget to like, share, and subscribe.